Hi guys! Today, we are playing pickleball! Si John ready na siya. And then, ito na yung mga things natin. Ayan. Oh, ayan na. So, laro tayo ng pickleball guys. Malapit lang kasi yung bahay namin dito sa park. So, it's easy if we wanna play. Ayan, ang ganda ng panahon oh. Ayan, malapit lang kasi yung bahay namin dito. Ayan, ito na nagpe-prepare na si John. Ayan. Dito siya. Dito naman ako sa kabila. Ayan, meron tayong 4 balls dito. Tigdalawa kami ni John. Ayan. Lagay lang natin dito. Set up lang tayo dito guys. Ayan. Hi! We're pickleballing. Grabe, nakakapagod guys. May water dito oh. Free. May playground, basketball court, tennis court, and soccer field. Ayan. So marami dito, tsaka may duyan, may swing. Everything is here. Walking distance lang sa bahay. Like mga 2 minutes, 1 minute. Ayan. Oh, maganda mag-exercise guys, para alam mo, pang ano yan eh, good for your mental health. Mainit lang ngayon, alauna eh, alas 2, alauna, alas 2. Yan, bahay na kami. Yan ah. Ha? Grabe, nakakapagod. There's no more avocado in front. Okay. Ubos na yung mga avocado na malalaki. Ayan. Ha? Nakakapagod siya in fairness. So may niluto ako dito na noodles. Ayan po. Kain tayo guys. Si Jan kumain na siya eh. Chicken. Naglagay ako kasi may leftover pa kasi na chicken kagabi. So, yun yung gitoppings ko. Ayan. So, chicken ramen. Chicken noodles with actual chicken. Harap. Napakasarap kainin. Lalo na pag maulan ang panahon. Noodles. Masarap din ito pag may malunggay guys, no? Hinahag na akong nababas. Kasi umuulan eh. Baka magkasakit. Pero alam nyo yung mga Amerikano, hindi sila naniniwala sa ganyan. Yung pag umuulan, magkakasakit, hindi sila naniniwala sa ganyan. Ayan. Harap. Grilled chicken ito. Pag ganitong panahon, parang gusto mo lang matulog, no? After kumain, matutulog. Dapat pala nagtinidor ako.
Guys, good afternoon. Labas na naman tayo dahil mamamasura tayo ngayon. Ayan. Meron kami pinupuntahan na palagi talaga silang mga nagtatapon ng gamit, whether it's furniture, bed, toys, name it. So puntahan natin, hopefully maka-jackpot tayo ngayon. Parang lagayan siya ng something. Ayan. There's a note. No note. Do you like it? Yeah, looks like there's no drawer. No, it's missing. It looks It looks like it's painted. It is. It's painted. It's not the original paint. Maganda sana yun, kaso nga lang parang it's not worth it. There's no drawer. It's missing a piece. A lot of piece. Inflatable, you said? Inflatable. Inflatable. Oo nga. Inflatable. Oh. Wow. Maybe you pull this behind Ay, the boat. what this? Oh. Flower vase, darling. Flower vase. Flower vase. Oh, stereo? Do you want to May- see if it works? Yeah. Guys, naka-jackpot. Ay, ano ko dear? Ay, ano yan? Is it worth it? Maybe not. Not so much. It could be, but we don't. Do we put that? We don't carry our clothes like that. We want this? This is old stuff, no? Yeah. Ay, kasit. Hala. Uh huh. Old stuff, but it's okay. Kinalkal talaga ni Jan, oh. Ayan. Hala, kunin niya nga. Kinuha niya nga, guys. Jackpot daw kasi yun, eh. Oh, kinuha na niya. Ayan. Okay. Ayan, guys, oh. Ay, hala, ang ganda niyan, darling. Parang sira siya. It's like there's chip sa ano. A big puddle. Ay, ang ganda nito, oh. Looks like they have cats. Cats. Yeah, yeah, they have cats. Okay. Hi guys, for today ay ipapalabas na natin yung mga gamit natin dito sa loob ng ating shed. Actually, nag-start na si Jen. Kanina pa siya nag-start. Kasi bukas yung shed ay ililipat na natin doon sa kabila. Ayan, naka-start na si Jen dito. Oh, napalabas na niya yung iba. And then yung iba kasi dito is mga mabibigat. Ayan, careful lang, darling. Okay. Bukas na kasi ang schedule ng paglilipat ng ating shed, guys. Kaya naman tinutulungan ko si Jan kasi yung ibang items dito ay mabibigat at kailangan talaga niya ng katuwang. So sana matapos namin ito. Sabi ni Jan, mabilis lang naman ito. Siguro mga half day lang namin ito gagawin. At alas 3 na ata ito ng hapon kasi may mga appointment pa kami kaninang umaga. So hindi namin ito nagawa kaagad. Ayan, so abangan nyo guys. Magkakaroon tayo ng panibagong garden dito kung saan nakalagay yung shed natin. Gagawin natin yung vegetable garden. O, 'di ba? Marami kayong aabangan sa mga vlogs namin sa susunod. Ay magtatanim tayo ng kamatis, cucumber, okra, talong. Para naman makatipid na tayo ba hindi na tayo mamimili sa palengke, o 'di ba? Lahat ng mga kakailanganin natin sa pagluluto ay nasa bakura na natin. Yun kasi ang aking pangarap. Ito na kami, we need help. Help! Our neighbors want help. Come on, Harris. Let's go. Ayan, ito na lang yung pinaka this is the heaviest one, I think. Heavy and dangerous. Dangerous? Oh my God! Alad! Totoo lang guys, no? 80% siguro ng mga gamit ay si Jan ang nagpalabas. Yung iba kasi dito kagaya nitong mabibigat, sa kanya lang ako tinawag. Busy din kasi ako doon sa loob. Ayan, sabi niya mahirap daw ito. Pero hindi naman siya mahirap guys. Mabilis lang siya. Yung sinasabi ni Jan na mahirap is yung pag-tulak nito, no? Papunta doon sa kabila kasi malubong manggod siya guys. O Bisayaon lang ako ha. Malubong siya sa lupa. Bumabaon siya sa lupa. Ayan. So, kailangan natin ito ng tabla para patungan natin kasi mahirap siyang itulak eh. Yun. At saka kung buhatin mo naman, sobrang bigat naman niya. Mga ata ito, mga tools. Ayan, toolbox. Ayan. So, ginagawa natin ang paraan para mas mapabilis. Ayan, nilagyan namin ng tabla. Mabilis na lang siya itulak. Diba? Madiskarte yan si Jan eh. Siguro mga 4 na oras lang ginawa ni Jan ito.
Mostly siya naman ang gumagawa guys, nagpapalabas ng mga gamit. Ayoko kasi na makialam kasi si Jan, nagagalit yan siya sa akin kapag kung saan-saan ko nilalagay. Siya kasi ang nakakaalam kung saan niya ilalagay yung mga gamit kasi pag hinahanap niya, madali niya lang makita. So kaya hindi na ako nakikialam. Today I'm making tinola. Mga 5:30 PM na ito guys, and nagtanong si John sa akin kung ano daw ang gusto kong dinner. Sabi ko tinola. So ayan, nanghuha na siya ng tanglad. May tanglad din pala kami dito guys, may papaya. Ay, hindi na ata siya nakapag-video sa pag-harvest niya ng papaya. Isa rin ito sa mga pagkaing Pinoy na paborito ni Jan. Ayan, so lalagyan niya rin yan ng ginger. And yung recipe, kinukuha niya lang guys sa Pinterest. Sa lahat mga nagtatanong kung saan kinukuha ni Jan yung kanyang mga recipe. Ayan, mostly sa Pinterest lang talaga guys. Kasi marami talaga doon kahit na mga Filipino food. Nandun lahat. Gi-microwave lang pala ni Jan itong chicken stock. Ito yung pinagpakuluan ni Jan ng chicken wings noong nakaraan, 'di ba? Tayo deep fried chicken wings. Yan na po yun guys. Bago ko niya kasi i-deep fry ang wings, pinapakuluan niya yun. Ginagamit niya sa sabaw ng noodles, tinola at iba pa. Green papaya, fresh from the garden. Yes, na-harvest yan ni John kanina sa garden namin. Maganda talaga kapag mahilig ka magtanim-tanim guys, no? Kasi hindi ka nabibili sa palengke kasi sobrang mahal ng papaya dito. Siguro mga ganyan nasa $3 kung hindi ako nagkakamali. Alam nyo guys, next week, babalik na sa trabaho si Jan kasi parating na yung kanyang mga amo galing sa bakasyon. 4 months bakasyon. Okay? Sa mga nagtatanong pala kung may sweldo si Jan kahit na wala siyang trabaho, ang sagot po ay wala. No work, no pay po si Jan guys. O diba? So kailangan nang bumalik sa trabaho dahil marami ng mga bills na babayaran. At isa lang ang ibig sabihin nito guys, kapag bumalik na sa trabaho si Jan, ako ay magluluto na naman si Johannes. O pag nasa trabaho kasi yan si Jan guys, ako yung nagluluto dito sa bahay. Diba? Pero may mga dala din naman yan si Jan ng mga leftover na mga niluluto niya sa trabaho. Thoughtful kasi yung mga amo ni Jan. Sinasabihan na, dalhan mo ng mga leftover si Johannes. Sana all. Mga 4 days na kasi naming binili itong chicken thighs. Actually ito guys, dapat gagawa kami ng chicken piccata. Ito yung sobra nung ginawa namin noong nakaraan. Sabi ni Jan, masisira na daw ito kapag hindi pa namin lulutuin. Kaya nung tinanong niya ako kanina kung ano yung gusto kong ulam, sabi ko tinola. Ayan, sakto naman na may natira pang chicken dito. So yun na lang po yung lulutuin ni Jan. O diba? Excited na ba kayo? Ay, ako excited na. Gutom na nga ako habang nag-voice over ako dito. Time to clean the papaya. The chicken's been cooking for a little while. Time to add the papaya. Do you want rice? Rice is life. Tell me when. Tell me when will you be mine? Tell me cuando. Okay, that's good. All right. What did I do? Oh, well, here's the spoon. There's no moringa. Oh, I forgot the moringa. Where were you? Walang malunggay ang kanyang tinola. Oh, you better go get it. Ha? You better go get it. Wag na, okay lang yan. Masarap pa rin yan. Nakalimutan ni Jan na lagyan ng malunggay itong ating tinola. But anyway, it's okay. Ngit-ngit na rin sa labas, guys. Tomorrow na lang pag may leftover dito, bukas, pag initin natin, bukas na natin lagyan ng malunggay. For sure, kahit walang malunggay ito, guys, is masarap pa rin naman ito. Ang init. Napasok ako dito.
Very in it. Init. Oo. Kain tayo, guys. Gusto ko naglalagay pa rin ako ng suka at saka asin. Ewan ko. Ganito na talaga, guys. I wish I'd have remembered the malunggay. Yeah. I don't know why you didn't. I don't know. And didn't pick it in the first place. It's like, there's no green, so... Uy, maybe it's good with bok choy in the future. Yeah, it would be. Yeah. Tinola Americano. Very Americano. Cano. Very cano. I think I Napagod ako kanina. forgot the malunggay because I was so worried about cooking the papaya because it says 5 minutes in the recipe and it takes a half of an hour. Tagal ito eh. I know it's not 5 minutes. Kain tayo. Guys, good afternoon. Kagagaling ko lang sa dental clinic, guys, and tinanggal na nila yung alignment para sa aking Invisalign, pero magsusuot pa rin ako ng retainer. Actually, more than 2 years ko pa lang suot-suot yung aking Invisalign. Finally, nakalingkawas na ako. Akala ko hindi na ako magsusuot ng Invisalign. I think retainer is pretty much the same pa rin sa Invisalign, pero ang kaibahan lang is sa gabi ko na lang siya isusuot. Ayan, so medyo na-fix naman nila, guys, yung aking bangkil sa aking ngipin. So nagpapasalamat ako. Okay, so gagawa lang ako ng lunch. Actually brunch na nga ito, guys eh. And ito may leftover na chicken ako, grilled chicken na ginawa ni Jan nung nakaraan. So magno-noodles lang ako. Ito yung bago kong favorite, guys. Noodles. Tapos ang ginamit ko pala dito, guys, is chicken stock, ha. So hindi ako gumagamit ng water para mas lalong nutritious siya or mas lalong yummy siya. Ayan. So hinihiwa ko lang sa maliliit itong ating chicken, and then meron na rin ako dyang green onion, so isasagol or ilalagay ko rin yan siya mamaya. Medyo slimy na nga itong aking guys, old na siya yung aking tawag nito, green onion. Ayan, na siya, laway-laway. Kasi malapit na talaga itong masira, pero sabi ko isi-save ko pa ito, huhugasan ko na lang siya. It's good for the noodles, right? I don't know if we can make the chocolate or banana cake. I don't know. No. Because I'm gonna help you later. With the thing. Ay, wait lang. Hindi pa siya kumukulo. Meron kasi kami, guys, na nakuha na mga saging sa basurahan noong nakaraan. Ayan, as you can see, sobrang dami, isang box talaga. Kaya ito yung gagawin nating banana cake. Gagawa na rin pala ako, guys, ng milk tea. Ayan. Ito yung nabili ko noong nakaraan. Last na actually ito, guys. So, alam mo, mas masarap pa itong milk tea na ito, guys, kaysa sa nabibili natin sa mga tindahan. Sa totoo lang, ito ang kanyang flavor ay brown sugar. So, ito na. I-microwave ko lang ng 15 seconds itong ating boba. Ayan. Kasi para medyo mag-soften siya. Tapos, lalagay tayo. Ay, kumukulo na pala siya. Uy! What's that? I didn't expect that to happen. Pinagtatawanan ako ni Jan, guys, kasi sabi niya, ang partner mo sa iyong noodles ay milk tea? Parang hindi magandang combination. Ako kasi sa akin, guys, is walang combination. Maghalo-halo din naman yan sa tiyan natin. Yung chicken.
hindi ko na timer. You have to test your noodles then. Ayun ang milk, guys. Right. Put a little. Love you too. Must be good. Oh, it's yummy. It's just not friendly. Natin guys ha. Look at that. Ooh, look at that. Ooh, look at that. Wow. Overload ha? Kain tayo guys. Noodles with crunchy garlic. Chicken noodles with crunchy garlic. And of course, milk tea. The best. Bok choy. Ito rin yung kinain ko nung nakaraan. Hindi ako nagsawa. Hindi ako nagsawa, guys. Ayan na, guys. Ito na yung mga nakuha natin sa basurahan. Ayan. May patatas. May egg. Ayan, oh. May damit. Yung damit, okay pa yung damit, eh. Today is the day. Nandito na yung maglilipat ng shed namin, guys. Hala, excited na ako na mailipat nila ito, guys. Hindi ko lang alam kung madali lang ba itong gawin. Ayan, on, may nakikita kayo dyan na truck. Yan po ang hihila sa shed. Ay, napaka-high-tech na talaga ngayon, guys, no? Kung sa atin yan, bayanihan. Ilan katao? Siguro 50 katao kayang buhatin yan paikot. Pero dito, kaya ng mga machine, kagaya na lamang ng truck na yan, hihilahin niya yung shed na yan, guys, paikot dito sa kabila ilalagay. Tapos dyan kasi is sunny, so gagawin natin yung garden, yung area na yan. Excited na ako, guys. Magtatanim na tayo sa susunod na vlog na makikita ninyo. Tatanim tayo ng mga gulay, 'di ba? Kagaya ng tomato, okra, talong, at marami pang iba. Panoorin nyo, guys, oh. Unti-unti nang gumagalaw yung shed. Oh, diba? Yung mga gamit na nakikita ninyo, guys, sa porch namin, yan po yung gamit na nakuha namin sa loob ng shed. At ibabalik natin yan lahat, guys, sa shed. Tinitingnan ko pa lang, no, napapagod na ako. Guys, oh, yan na po yung nagawa nila. Kaso nga lang, nagkaroon lang ng konting problema. Parang matatamaan yung puno ng figs or matatamaan po yung wire ng kuryente or kable ng kuryente, pero figure out pa nila. Medyo mahirap pala yung ginagawa nila na paglilipat ng shed. Kaya pala mahal siya, nasa $1,500, $1,500. Dito tayo. Hala, nagkaroon lang ng kaunting problema, guys. Kasi parang matatamaan yung sanga ng star fruits. So, kailangan nating i-sacrifice. I think puputuli natin ito. Hala, sayang. Pero okay lang, tutubo pa rin naman ito. Hi. Hi. Is there something in the way? No, just looking to see what's under. Ayan, guys, finally nailipat na nila yung shed. Hala, ang hawa na tignan, guys. Oh. Ayan, tignan nyo, guys. Oh, hawa na siya dito, guys. Oh, natanggal na nila yung shed. Excited na ako magtanim. So ayan na sila, nakikita ko sa CCTV. Paliko na sila dito sa kabilang side kung saan natin ilalagay yung shed natin. Sobrang hirap. I think mga more than 1 hour na sila dito kasi maraming mga nagkukos ng problem. Number 1, yung kable ng kuryente. Yun yung naging struggle nila. And number 2,
yung mga branches ng ating star fruits. And number 3, yung branch po ng avocado. So marami tayong nasakripisyo dito. Pero okay lang naman guys. Marami naman tayong puno ng avocado. We have 4 avocados. And then we also have big star fruits. Okay lang daw naman yun na tinapyasan natin yung star fruits natin kasi para maganda yung magiging bunga sa susunod na taon. And then, yung kable ng kuryente, yung iba naman dito guys, is hindi naman talaga importante yung mga kable ng kuryente na nandyan, na nakakabit. Ayan na sila oh, paliko na sila guys. Ayan na sila, ayan na. Ayan na guys. Ay, dear. Binababa na nila. Guys, eto na. Hi dear. Hi. This is the look of our shed. Alam mo, sabi ni John, gagawin niya daw itong master bedroom. Sabi ni John, bakit hindi na lang ito yung gawin natin na kwarto? Dito na daw ako papatulugin ni John. Lagyan niya ng banyo. Ayan. Nililinisan niya lang guys oh. Ayan. So ang ganda na guys, 'di ba? Dito niya ilalagay oh. At least may bubong na. Okay, that's it for today. Ayan, kadami yung ibabalik natin sa shed. Ngayon pa lang napapagod na ako kasi ganito kadami yung ibabalik natin sa loob ng shed guys. Oh, Diyos ko. Mga luma na yung iba eh. Ayan na si John, nililinisan niya lang. Pagpasensyahan nyo na pala kung ilang araw ay hindi ako nakakapag-vlog. Diba sinabi ko sa inyo dati na magde-daily vlog sana ako. Ngayon parang nagiging weekly, minsan 2 weeks hindi na ako nakakapag-upload. Marami rin kasi akong ginagawa dito, kagaya na lamang sa Blue Up ko or sa FB page ko. Marami akong mga ganap doon na mamimigay tayo sa mga kababayan natin sa Pilipinas na mga nangangailangan ng tulong. Kaya yan kasi yung mission ko guys makatulong sa marami nating kababayang Pilipino. So, pagpasensyahan nyo na. Pero alam nyo, kahit papano, gusto ko rin na mag-vlog everyday no, ng mga ganap ko sa buhay dito sa Amerika. And soon, uuwi pala tayo ng Pilipinas. So, marami tayong maiva-vlog doon. Siguro pwede tayo mag-daily vlog doon. Kasi may mga kababayan din tayo na walang FB page ba? So, nandito lang nakatutok sa YT channel natin. So, kailangan mabigyan din natin sila ng mga ganap natin araw-araw. O kagaya nito, pagkatapos ng heavy work natin, heavy work talaga, parang ako yung nagbuhat ng shed, hindi naman, nakatingin lang naman ako. Nagutom ako kakapanood sa kanila. Luto ulit tayo ng noodles. My favorite for lunch. Gagawa din tayo ng banana cake ngayon. Hopefully, pag hindi ganun ka-busy si John, magpapagawa ako sa kanya ng banana cake. Yung nakuha nating saging sa basurahan. Ayan, may na-slice na pala tayo dito na green onion. That's good. Alright. This time, magawa ako ng matcha drink. This one. Hello, kunti na lang pala ito. Naubos na yung milk tea ko kaya matcha naman. Sarap ito. Good benefit yan sa body natin. Guys, ang ganda talaga ng nakuha namin sa basurahan, oh. Na salt and pepper. Very aesthetic talaga siya. Ayan, oh. Hindi mo na kailangan, oh. Pag ituwad mo siya, ano na siya agad? Magawas na kaagad ang salt and pepper. Alright, gawa muna tayo ng tea. Diba?
And then, after that, lagay natin dito. Lagyan muna natin ito ng yellow. Ayan. Look at that. Look at that. Ooh, look at that. Is it? Good. Might as well finish everything. Hi guys. At dahil nailipat na natin yung shed sa kabila, ito na naman. Ang pinakamahirap gawin ay ang ibalik ang mga gamit. We put it back. Are you sure we have to do that? We have to separate. Yes, I'm sure. So, grab it by the bottom. We can just carry it. Don't let it tilt.